kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Bago nangyari ang ipinatawag ni Senador Bato de la Rosa na isang Senate hearing sa kasong pagsingaw ng dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung saan ay inilabas ni dating diehard supporter ni BBM pero kalaunan ay naging matinding kritiko nito na si Maharlika ay nagumpisa ang malaking aligasyon na ito mula mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Nagulat ang lahat sa sinabi na yon ng dating Pangulo dahil kung noon ay walang involved na PDEA sa kanyang aligasyon. Pero ngayon ay nasa listahan daw talaga umano ng PDEA ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo. Kaagad itong inalmahan ng taga-PDEA at sinabing, The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte. hindi natinag si Maharlika sa denial na ginawa ng PDEA. At para mapatunayan na totoo nga talaga ang sinasabi ng dating Pangulo, ay bigla itong nagpalabas ng hard copy ng dokumento at ipinakita sa kanyang podcast ang ebidensyang ito. Kaya ito na nga ang rason kung bakit nagpatawag si Bato ng hearing patungkol dito. Ayon sa kanya, ang layunin ng hearing na ito ay hindi para halongkatin o sirain ang mga taong involved sa nasabing dokumentong lumabas, kundi para mabigyan ng solusyon kung paano na hindi ulit mangyari ang paglabas ng mga confidential na dokumento na dapat sana ay hindi isinasa publiko. Itong aking investigation na kinakanda kay investigation in aid of legislation. Opo. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Kung sino man yung mga tao na involved dyan na nakasulat, wala po akong objective, hindi po kasama sa objective ka na i-persecute sila. Ang aking concern dito is yung PDEA leaks, yung leakage ng mga confidential documents na napaka-importante, sagrado yan as far as the security people are concerned. Dahil nga, it can bring down a government, it can bring down a country kapag yung mga papel na ganyan ay pinabayaan natin. Ayon sa PDEA, ang naglabas ng nasabing dokumento ay mismo ang kanilang dating ahente na si Jonathan Morales. Questionable raw ang kredibilidad ng dati nilang tauhan na ito dahil sa napakarami itong mga kaso. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan M. Morales, 008519 PNP, SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008, is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabmit sa PDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yon, hindi po siya i-accept sa PDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? Pero ayon naman kay Morales, nung nag-apply ako sa PDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa ipinakikita ni ni Director General Lasso. naniniwala si Senador Bato na ang dokumento na inilabas ni Maharlika ay totoo. Pero ang rason daw kung bakit hindi ito lumabas ay posible raw na may pumigil at dumukot sa dokumentong ito. Totoo yung papel na yan. Ako, sabi ko totoo yung papel na yan. At naniniwala rin ako sa PDEA na non-existent yan sa files nila as far as they're concerned. Dahil wala talaga doon sa files nila. Kasi nawawala na. May dumukot. Kaya nga nagkalat. Kinalat sa social media. May dumukot. Magkaka-midterm election na sa susunod na taon at pasok si Senador Bato sa mga senador na magtatapos ang termino at siguradong magpapare-elect ito. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Good! Pick Bato
sa Senado. Itaga mo sa Bato, Bato de la Rosa. Pero ngayon ay mukhang dalawang grupo ng mga botante ang dismayado sa ginawa ng senador. Ito ang mga taga-suporta ng administrasyon na ayon sa kanila ay ginagawa raw ito ni Bato para idiin ang presidente sa alikasyong sangkot nga ito noon sa paggamit ng iligal na bisyo. Sa panig naman ng mga tinatawag nilang DDS ay galit ang mga ito dahil sa gustong ipatawag ni Bato ang naglabas ng dokumento sa social media na si Maharlika. Hinga ko na pera na gusto sana natin pamasahin ni Marlica. Pamasahin niya papunta dito, back and forth. Kasi siya naman talagang source itong lahat. Siya man ang nagkalat ito sa social media. So mabuting malaman natin direct from the source. Dalawa nga naman ang tatamaan dito. Una ay pag mapatunayang totoo nga ang dokumento at dinoktor lang na hindi ito lumabas. Ibig sabihin na totoo nga ang sinasabi sa dokumento na gumagamit nga noon ng polvoron ang kasalukuyang Pangulo. Pangalawa, kung mapatunayang gawa-gawa lang ito at hindi talaga kasama ang pangalan ng Pangulo sa suspect nila noon, ay lalabas na fake news nga ang inilabas ni Maharlika at natural ay masasaktan at madadawit dito ang DDS. Alinman sa dalawa na ito ang lalabas ay paniguradong isa sa mga grupo ng mga botante na ito ay mawawala kay Senador Bato. Ngayon, ito pa ang isang kabang-abang na mangyayari dahil maaaring paborito sa mga taga-suporta ng Pangulo o sa DDS man. Maaari ring magiging kahihiyan nito sa DDS man o taga-suporta ng Pangulo kapag dumalo talaga ang artistang si Maricel Soriano na ayon sa mga aligasyon na siya raw ay kasama noon ng presidente sa isang lugar kung saan nila tinitira ang iligal na bisyo. Mating ang pangalawang hearing ay kaagad nang lumabas ang mga chismis na may nagbayad raw sa artistang ito para magsinungaling sa dadaluhang hearing. Todas ang taga-suporta ng Pangulo sa oras na sasabihin ni Maricel Soriano na kasama niya nga ito noon. Malaking iskandalo ito sakaling yan ang mangyayari. Pero pag hindi at sasabihin kasinungalingan lang ang lahat ng ito na nagsasabing nakasama niya ang Pangulo ay siguradong todas ang DDS dahil lalabas naman na fake news ang mga pinagsasabi ng kanilang pirador na si Maharlika. Pero wala pang kasiguraduhan kung ano nga ba ang mga sasabihin ni Maricel Soriano at kung saan ito papanig. Malalaman pa ito sa Martes, May 7, 2024 kapag matuloy nga ang kanyang pagdalo. Kung pagbabasihan natin noong nakaraang eleksyon ay si Leni Robredo ang sinuportahan ni Maricel Soriano. Kaya ang tanong, posible kayang kakampi ito sa mga Duterte laban kay BBM o kakampi ito kay BBM laban sa mga Duterte dahil marami-rami na ring makaleni noon ang sumusuporta na ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Antabayanan ang susunod na mangyayari sa pagdalo ni Maricel Soriano. Isa rin sa mga rason kung bakit ang hirap umasenso ng Pilipinas ay dahil sa hindi nagkakaisa tayong mga Pilipino maliban sa palaging palpak ang pagpapatupad ng ating mga batas, matinding korupsyon at mismong mga batas na hindi pa rin napapalitan kahit na kailangan na talaga. Kaya nananatili tayong ikaos sa pagunlad. Ang tanong, hanggang kailan kayang mananatili tayong ganito? Walang asenso at hirap sa buhay ang bawat Pilipino. Ikaw, sino sa tingin mo ang kakampihan ni Maricel Soriano sa pagdalo nito sa hearing ng Senado?